Bago po tayo magsimula, lahat po tayo ay tumayo at manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Lord God, salamat po sa pagkakataon upang makapakinig ng iyong salita. Salamat po sa salita mo sa amin sa hapon ito. Salamat, Panginoon, dahil patuloy ka po Panginoon sa bawat isa. Alam ko, Lord, na meron kang mensahe para sa bawat isa. Salamat dahil patuloy mo pinagpapala kaming lahat sa iyong salita. Salamat, Lord, sa blessing sa araw na to. Salamat, Lord, sa pabor. Salamat, Lord, dahil patuloy mo po kami tinuturuan ng salita. Ikaw po ang makita at mahalin ng bawat isa at may hayag po ng maayos sa iyong salita. Sa iyo po namin tinataas. Ito sa iyong dakilang pangalang Jesus. Amen. Amen. Makakauwi na tayo mga kapatid. So, ang topic po natin ngayon is about pangakong pagpapala ng Diyos. Diba? Sabi ko nga, hindi ko titigilan ipangaral ko hanggat di natin nararanasan lahat yung pangakong pagpapala ng ating Panginoon. So, basahin po natin yung Ezekiel 34:26. Sabi po dito, I will make them and the places surrounding my hill a blessing. I will send down showers in season. There will be showers of blessing. So ngayon mga kapatid, alalahanin natin ng salita ito. Sabi po dyan, pagpapalain ka ng Diyos at lahat ng napapalibutan mo ay pagpapalain na sa maraming ito mga kapatid. Titingnan natin kung paano isa-shower ng Panginoon ang pagpapala niya sa ating lahat. So when God blesses someone, He takes what he naturally have, He multiplies it, and He makes it sufficient to meet all your needs. Naalala niyo mga kapatid nung nag-preach siya ating Panginoon sa 5,000 na mga tao. Diba, anong kailangan pagka maraming tao, pag matagal ang service? Ba kailangan ng pagkain? At meron doon isang bata na nag-volunteer na kung anong meron siya, na yung dalawang isda at yung 5 tinapay. So usually mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos ay hindi mo kailangan hanapin kung saan, diba? Gagamitin ng Diyos kung anong meron ka. Sabi dyan, He takes what you have naturally have. Kung anong meron ka, papadamihin niya at gagawin niyang sapat sa lahat ng pangangailangan natin. So, tingnan natin mga kapatid, ang pagpapala ng Panginoon is kung anong meron ka. So, tanong ko mga kapatid, ano pong meron ka? Di ba may lakas ka? May talino ka? Meron, amen. Meron, di ba mga kapatid? Kung anong meron yung kamay mo, kaya ng Diyos padamihin, pagpalain, Yes. at ibigay mga kapatid lahat ng pangangailangan. Amen? Amen. So what happens when you are blessed? Ano ba nangyari pag pinagpala ka? Paano mo sasabi pinagpala ka ng Diyos? Ang sagot mga kapatid is, when all your needs are met. So tanong ko mga kapatid, nakakain po ba tayo the whole week? Yes. Amen. Pinagpala tayo. Nagkaroon po ba tayo ng magandang pahinga the whole week? Amen. Sino po dito nagbayad ng due date ng Meralco? Amen. Nabayaran kahit due date? Naputulan ba tayo ng kuryente? Hindi naman. Naputulan ng tubig? Natanggal sa trabaho? Hindi mga kapatid. Kung lahat ng pangangailangan mo the whole week ay binigay ng Diyos, ikaw ay pinagpala na. Yes. Amen? So, minsan mga kapatid, hindi na-appreciate ito ng mga tao kasi nakatingin siya dun sa success ng ibang tao. So, this morning mga kapatid, gusto ng Diyos, i-appreciate natin kung ano po bang meron tayo. Ngayon, kung anong meron tayo, yun po yung pinapadami ng Diyos. Ba, yun ang pinapadami ng Diyos, pinalalago, at yun ang nagpupunan ng lahat ng pangangailangan natin. So, tanong ko mga kapatid, dati ba naka-aircon kayo? Hindi. Hindi, di ba? Ngayon may aircon na. Amen. Dati ba nakakabisa ng maganda? Hindi, di ba? Nagbigyan mo lang yung damit mo. Ngayon, ang dami mong damit. Sasabi mo, wala ka pang damit. Dati ba may trabaho ka or may negosyo ka? Wala, di ba? Dati ba may anak ka?
Wala. Ayan, meron na, di ba? Yung mga simpleng bagay na tumama, di natin na-appreciate. Pero once na nakita natin, kung anong meron tayo, pinapadami ng Diyos, doon mo makikita yung pagpapala na bigay ng Diyos. So, ano po bang, meron po bang kilala lagi nagsasabi, God bless. God bless. Pag nag-bless, God bless. Ano po bang ibig sabihin ng God bless you? Diba, lagi binabanggit na pagpalain ka ng Diyos. Alam niyo po ba mga kapatid? Pag nagsasabi ka ng God bless, kapag after ng service, nagbe-benediction, pinapaulit mga kapatid yung benediction, yung mga pabor at pagpapalang inaangkay. Na ibig sabihin mga kapatid na blessing is a prayer asking for God's favor and protection. So pag nagbabanggit ka na, Lord, pagpalain mong tahanan ko, pagpalain mong negosyo ko, pagpalain mo ang buhay ko, nag-iiwan ka mga kapatid ng prayer, nag-iiwan ka ng salita para pagpalain ng Diyos ang buhay mo. Amen. So God not only wants to bless everything you do, but He also wants to bless you in ways that other people can see. So His blessings become a testimony of His goodness. Isa pa po sa natutunan ko sa blessing ng Diyos, gusto ng Lord pag pinagpapala ka, nakikita ng iba. Okay. Nakikita ng iba. Ibig sabihin mga kapatid, gusto ng Lord, ang pagpapalang ibibigay niya sa'yo ay obvious. Diba? Obvious. Sabi ko dati, parang ayokong ipagmayabang na kumita na yung business, nagkasasakayan. Pero alam niyo mga kapatid, walang ibang parking kundi yung harapan. So lahat ng taong papalig, sana po maging reminder sa inyo ng Diyos, sa atin ng Diyos mga kapatid, na kaya magbigay ng Diyos ng ganong kagandang kasakyan. Amen. Na dati prayer lang namin, siguro mga 4 na taon namin sinasama sa prayer na Lord, bigyan mo kami ng brand new SUV. Brand new SUV. Amen. Pagka ba nagpe-pray kayo sa Panginoon specific, may kulay ba? May size? O Lord, pagpalain mo ko. Tapos, di ba sa mga anak, meron po ba kayo anak na pag humihingi, may specs? Diba kung anong gusto nyo? Sapatos, may tatak, may brand, may sang bibili, may size. Pero pag sinabi ni Shay, Dad, bilang mo ko sapatos. Binilan lang dyan, ba? Matutuwa ka ba kung hindi yun yung specs sa gusto mo? Di ba hindi? Sa Lord din mga batid, ang pagpapala ng Diyos, lagi niya obvious na binibigay sa'yo. So pag pinagpala ka ng Diyos mga batid, gusto niya makikita ng lahat ng tao. So why God is blessing you? So bakit ba tayo required pagpalain ng Diyos? So, bakit ka dapat pagpalain ng Diyos? So, una mga kapatid is, He enjoys blessing you. Alam mo, nag-enjoy ang Diyos pag pinagpapala ka niya? Diba? Hindi mo na-realize yan, pero unti-unti, gumaganda yung takbo ng buhay mo. Pinagpapala ka ng Diyos. Dahil nag-enjoy siya pag pinagpapala ka. Tingnan niyo po yung verse. Sabi ko sa John 1:16, from the fullness of His grace, we have all received one blessing after another. So, saan galing mga kapatid ang pagpapala ng Diyos? Sa ginawa mo ba? Sa ginawa ba ng ibang tao? Sabi po dyan, galing sa fullness of grace ng Diyos. Imagine, galing dun sa biyaya ng Diyos, kaya kanya pinagpapala. Walang requirement ang Diyos mga batid. Ito po yung purong biyaya ng Diyos. Sabi po dyan, all the blessing that He has given you is not because you are good, hindi dahil mabuti ka, but because He is good. All because of His grace. Pinagpapala ka ng Diyos,
Hindi dahil mabuti ka, kundi dahil mabuti siya. Yes. Pinagpapala ka ng Diyos, hindi dahil deserve mo, kundi dahil mabuti siya. Hindi dahil deserve mo, kundi niregalo yan ng Diyos. Pag ba nireregaluhan natin ng isang tao, minsan inisip mo ba kung deserve niya? Diba minsan, pag deserve niya, ang tawag doon mga kapatid, reward. Pero pag hindi niya deserve, niregaluhan mo, tawag doon, gift. And next point, He wants you to be a witness to other people. Gusto ng Diyos, ay, pinagpapala yan si Marglica. Dati payat lang, saan nagsimba yan? Pay-bay yung motor niya na, lagi niyang kinakalkal. Pay-bay pesa. Saan nagsimba yan? Di ba? Gusto ng Lord mga kapatid, maging witness tayo. Sabi po sa Jeremiah 32:41, I will enjoy blessing them with all my heart. Ito po pala yung verse ko nila. And so that I will faithfully plant them in this land. See? Nag-enjoy po ba ang Diyos pagpalain ka? Amen. Yes, meron po tayo ebidensya. Sabi mo sa Jeremiah 32:41. Tingnan mo yung Isaiah 56 verse 3. And my blessings are for Gentiles too. When they accept the Lord, don't let them think that I will make them second-class citizens. And this is for the Enochs too. They can be as much mine as anyone. So may mga tao ang nasasabi, ay ang blessing ng Diyos para sa mga Jews lang. Ang mga Gentiles, mga kapatid, lahat ng hindi Hudyo. Sabi po sa Bible, ang pagpapala ng Diyos ay para din sa atin. Madami po ba ang Diyos? Hindi, mga kapatid. Sobrang generous ng ating Panginoon. So God wants to bless you visibly, publicly, and in front of other people. Kailangan, pag nakita ka ng ibang tao, ay, parang hindi ka tumatanda. Kailangan mga kapatid, pag lalabas ka ng morong, ng paho, mag-lipstick ka naman. Mr. Joe. Para makita ng Diyos na Kristiyano ka na pinagpapala ng Diyos. Kasi ang gusto ng Lord, mga kapatid, obvious, diba? Yung makita ng mga tao na pag anak ka ng Diyos, pinagpapala ka ng Diyos. Amen. Nag-lipstick na ba kayo? Sabi ko sa Psalms 31:19, how abundant are the good things that you have stored up for those who fear you, that you bestow in the sight of all, and those who take refuge in you. So, dalawang bagay mga kapatid. Tingnan niyo po, yung good things, yung blessing ng Lord, nakalagay diyan, that you have stored up. Imagine, yung blessing ng Diyos sa'yo, nakatago na. Nakaimbak na mga kapatid. So, pag may times mga kapatid na inisip mo, hindi ka pinagpapala ng Diyos, alalahanin mo yung verse na to. Sabi dyan, tinago lang ng Diyos yung para sa'yo. Next po, sabi dyan, that you bestow in the sight of all. At ibibigay ng Diyos sa'yo yun, publicly, sa harap ng iba, nakikita na pinagpapala ng Diyos ang buhay mo dahil anak ka ng Diyos. Next verse. Next is, He wants you to be a blessing to other people. Isa pa po, kaya ka pinagpapala ng Diyos, kaya ka pagpapalain ng Diyos, para maging pagpapala sa iba. Sino dito mga kapatid, pag may chocolate, namimigay? Di ba yung pag may chocolate, kahati mo kung ilang kayo. Pag nga kung may cake kami, kung 32 kami lahat, nahati yung 32. Ba, walang nakakalamang. Di ba? Kung naturuan tayo snow, diba tayo ng pag meron ka, i-share mo sa iba. Nasa tamang landas ka. Kasi gusto ng Diyos, ang pagpapala mo ay ibinabahagi mo sa iba. Bakit mga kapatid?
Kasi gusto ng Diyos maging daluyan ka ng pagpapala. Pag na-stop sa'yo yung blessing, sabi ng Art, yung binigay ko sa kanya, na-stop lang sa kanya. Tama lang, sakto lang. Bibigyan ko to 50 lang a day. Sakto lang sa kanya. Masakto lang sa'yo kasi hindi mo man ipinamahagi sa iba. Sabi po dyan, yung kaninang verse po, sabi dyan, I said that I will make them and the places surrounding my hill a blessing. I will send out showers in season. There will be showers of blessing. See mga kapatid, sabi, ikaw at yung kapaligiran mo mga kapatid, pagpapalain ng Diyos. Pero kung ikaw lang pinagpapala, yung kapaligiran mo hindi mo pagpala mga kapatid, may mali sa'yo. Kasi yung pagpapala ng Diyos ay nakatakdang ibahagi po sa iba. Isa ba po mga kapatid, alam niyo po ba na ang pagpapala ng Diyos ay naipapasa? Naipapasa. Blessings can be multi-generational. So you can pass on the blessing of God to the next generation. So kaya po kami pinagpapala ngayon kasi yung mga magulang po namin ay naglingkod sa Diyos. Tingnan niyo po yung evidence sa Genesis 25:11. After Abraham's death, God blessed his son. Imagine, ang pagpapala ng Diyos hindi lang na-stop kay Abraham, kundi nagpatuloy sa anak niya at sa mga generations after niya. And isa pa mga kapatid, it is never too late to receive God's blessing. So una mga kapatid, napapass on. Ngayon kung yung mga magulang mo ay hindi naman naglingkod sa Diyos, or hindi ba nakakilala sa Diyos, ang good news mga kapatid is, hindi pa huli ang lahat para pagpalain ka ng Diyos. Walang sinabi sa Bible na hanggang 20 years old lang. Pag 21 ka na, bahala ka na, kanya-kanya na. Hindi mga kapatid, walang age limit ang blessing ng Lord para sa ating lahat. Sabi po sa Job 42:12, so the Lord blessed Job in the second half of his life. Imagine, baka second half na ng buhay mo, pero mas pagpapalain ka pa ng Diyos. Sabi dyan, even more in the beginning. See, pinagpala ng Diyos yung second part of his life. Siguro yung first part, mga kapatid, dinidisiplina pa siya ng Diyos eh. Pinagpapala rin, pero tinuturuan pa. Pero sabi sa Bible, mga kapatid, the Lord blessed Job in the second half of his life, even more than in the beginning. Tingnan niyo po, for now he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 teams of oxen, and 1,000 female donkeys. See, mas pinagpala pa ng masigit si Job in the second part of his life. So, kung tingin mo mga kapatid, yung first part is about testing, about obedience, about teachings ng Lord. Magdala ka kasi hindi pa po tapos ang Diyos. So, even Job, pinagpala siya in the second part of his life. So, hindi naman ibig sabihin yung first part, hindi pinagpapala. Pero mas pinagpala po mga kapatid yung second part of his life. I have life application ng tayo, Sister May. So, life application mga kapatid. So, God promises to bless my life. Ano po ba yung dapat natin i-apply? Sabi sa Deuteronomy 28:2-3, you will experience all these blessings if you obey the Lord your God. Your towns and your fields will be blessed. So, ganun rin mga kapatid. Kailangan meron tayong gagawin eh. Di ba? Mga tao naghihintay ng instructions eh. Lord, paano mo pa ba pagpapalain ng buhay namin? Next po, sabi po dyan, your children and your crops will be blessed. The offspring of your herds and flocks will be blessed. Next. Your fruit baskets and breadboards will be blessed. Wherever you go and whatever you do you will be
blessed. See? Pupunta mo ba yung pagpapala o ikaw yung pinupuntahan ng pagpapala? Ikaw, sabi dyan, wherever you go and whatever you do will be blessed. Uy, wala. Ayan na. Yan. Sabi mo next. The Lord, una, pinagpala lahat, mga kapatid. Next, the Lord will conquer your enemies, even your enemies, mga kapatid. When they attack you, they will attack you from one direction, but they will scatter from you in seven. See, even your enemies, sagot na ng Diyos. Pag nagpala ang Diyos, mga kapatid, all in, ba? Package. Kaya hindi kailangan mamili sa areas ng buhay mo, kundi lahat ng aspeto ng buhay mo, kayang pagpalayan ng Panginoon. Next po. Next. The Lord will guarantee a blessing on everything you do and will fill your storehouses with grain. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. See? Nakita niyo mga kapatid, napakadaming pangako ng Panginoon. Sabi dyan, pagpapalain niya lahat ng gagawin mo at pupunuin niya lahat ng meron ka. Lahat ng sako mo, pupunuin ng Diyos yan. Ano po ba ang gagawin natin for the life application? God promises to bless my life. Number one po is, if I meet with God daily. Diba? Paano mo malalaman kung anong gagawin mo throughout the day kung hindi ka unang nakipag-usap or nakipag-nanalangin sa ating Panginoon? Sabi mo sa Proverbs 8:34, blessed are those who listen to me, watching daily at my doors, waiting at my doorway. So, first thing in the morning, mga kapatid, pag mulat ng mata mo, ang una mong gagawin dapat ay manalangin. Sabi ba dyan, kukunin agad yung cellphone? Hindi, mga kapatid. Una mong gagawin, manalangin. Tingnan nyo po yung unang part, blessed. Pinagpala daw, mga kapatid, yung nakikinig sa ating Panginoon daily. Diba? Kung hindi ka naman morning person, di sa gabi, Lord, hingin mo sa Panginoon yung ano man gusto mo mangyari the next day. So, number 2, mga kapatid. Number 2. So, God promises to bless my life. Number 2 is if I study and do His Word. Diba? Yung Bible, mga kapatid, nandiyan lahat ng palatuntunan ng Diyos eh. Kung may wisdom kang gusto ma-acquire, nasa Bible. Pero pag di mo inaaral, mga kapatid, di mo titingnan kung paano mo malalaman kung paano ka pagpapalay ng Diyos kung wala kang pinangahawakang salita niya. Sa Psalms po, sabi po dito, Psalms 1:1-3, blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord and who meditates on His law day and night. Sabi doon, mga kapatid, pinagpala ng Diyos, hindi daw yung mga taong na makasanlibutan or hindi yung mga taong sumasama doon sa mga mundo, kundi, mga kapatid, yung kasiyahan niya ay nasa salita ng Diyos. Who meditates on His law day and night. Tingnan niyo, mga kapatid, yung ang taong kasiyahan ay salita ng Diyos. So, verse 3, that person is like a tree planted by streams of water, which yield its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, prosper. Imagine, mga kapatid, pag ikaw ay nagagalak ang kasiyahan ng salita ng Diyos, para ka daw puno na tinanim sa ilog. Tabing ilog. So, meron ka ng source of water, may sunlight ka, di ba? Sobrang mabunga ka. So, kung ikaw, ang nakahiligan mo ng magbasa ng salita ng Diyos, kumuha ng pangako ng Diyos sa'yo, araw-araw, mga kapatid, makikita mo na, sabi dyan, ang pangako ng Diyos, ang lahat ng gagawin mo ay pagpapalain niya.
listening to the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard but doing it, they will be blessed in what they do. See, pag may salita ka ng Diyos, minimeditate mo, tingnan niyo mga kapatid, sabi, not forgetting what they have heard, di mo kinakalimutan yung napakinggan mo, but doing it. O ano po yung topic natin ng Sunday? Nakalimutan nyo na po. Paano nyo magagawa kung nakalimutan nyo na? Minsan may cellphone, may notes, may notebook. Para masusulat mo ano ba yung gagawin. Ano ba yung gagawin mo pag nangyari sa buhay mo. And number 3, mga kapatid, masyadong gas-gas na to mga kapatid eh. Pero kailangan natin gawin to eh. Kung gusto mong pagpalain ng Diyos sa buhay mo, dapat pinagkakatiwala mo sa Panginoon lahat ng source of income natin. Sabi po dyan, God promises to bless my life if I tithe my income. So meron akong napakinggang pastor mga kapatid. Silang mag-asawa, nag-start silang mag-tithes ng 10%. Tapos, yearly, tinadagdagan nila ng 1% yung tithes nila. So, first anniversary nila, 10%, as 11%. Nag-35 years na sila. Sabi ko siguro 35% ang tithes. Hindi mga kapatid. Sabi niya sa preaching niya, ang tithes niya is 91%. Imagine, 91% yung tithes niya. 9% na lang yung natitira niya, pero sabi niya mga kapatid, sobrang comfortable yung buhay niya. Bakit mga kapatid? Kasi parang na-challenge siya eh. Na-challenge siya sa verse na to mga kapatid. Sa Malakay 3:10. Na-challenge siya. So kung pagpapalain ako ng Diyos pag nag-tithe ako ng 10%, paano kayo pag 11%? Paano kayo pag 12%? At nakita niyo mga kapatid, hindi siya binigo ang Diyos. Hindi siya binigo ng Diyos. So, nag-start kami mag-tithes ni Ate Ja. Alam niyo mga kapatid, nag-tithes kami nung nag-aaral pa kami. Akala ko pag may trabaho na yun eh. Di ba na, whatever po na hinawakan ng iyong kamay, itinabi mo, tinights mo, para sa gawain ng Diyos, magpapalain. Ngayon nakita niyo mga kapatid kung nasa na kami. Hindi yan dahil magaling kami, matalino. Kundi lahat po yan ay galing sa pag-work ng Diyos. Lahat po yan mga kapatid. Kasi wala. Kasi natutunan namin mag-tithes. Minsan, hindi ko palaging madaming pera. Minsan, sakto lang. Minsan, papasok ako sa school ng Monday, lahat ng laman ng wallet ko ng Sunday, tithes ko na yun. Tsaka offering. Di pa po matatapos yung simba. May kumakamay na sa amin, oh, baon nyo for the next week. See, nasubukan po namin ang tithing, ang blessing ng Diyos. Nag-aaral pa lang kami. Hanggang magtrabaho, hanggang magnegosyo. Kaya ako po magsasabi, walang lugi. Bakit? Kasi hindi mo kayang higitan ng Diyos sa pagbibigay. Dahil hindi mo madamot ang Diyos. Una sa lahat mga kapatid, lahat ng pagpapalang meron ka, galing po yan sa ating Panginoon. Kaya hindi yan galing dahil magaling ka, kundi dahil yan sa ating Panginoon. Wala na po screen. Dahil yan sa ating Panginoon. Sabi sa Malakay 3:10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Sabi sa Bible, test me in this. Subukan mo. Baka hindi niyo pa po nagawa niyo na stop. Subukan niyo po ulit, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Imagine, pag nagbigay ang Diyos, nakakita na po kayo ng floodgates, water dam. Di ba pag sinabi sa balita, binuksan na po ang dam.
Ibig sabihin, bumaba na, di ba? Lagpas tao na. So imagine, ang water dam na yon ay bubuksan ng Diyos sa'yo. Grabe, babaha na. Baka sabi mo, Lord, tama na, nalulod na kami. Imagine, pero may kondisyon ng Diyos, sabi niya, subukan niyo ko, itest mo, wala nang mawala. Yes! Kung itest mo, magkakaroon ka pa. Naalala ko po, unang trabaho ko. Kasi ako nga palida, sinusubukan ko lahat ng ways para pagpalain ako ng Diyos. Natutunan ko yung tithes, natutunan ko yung honoring the man of God. Sabi ko, Lord, nawala akong ipon na tithes ko, tapos na-honor ko, wala nang natira sa akin. After ko magawa yan, alam niyo mga kapatid, nagbabawa na ako ng lunch, nagigit na ako mga kapatid. Pero hindi po laging ganon. Hindi laging ganon. Sabi ko sa Bible, test me in this, says the Lord, and see if I will not throw open. See? Ang pagpapala ng Diyos hindi mo kayang limitahan. Pero kailangan kang turuan ng Diyos. So, imagine na kapatid, kung nabigay mo sa Lord faithfully yung 10% of your income, hindi niya ba padadamihin yung 90% na meron ka? Hindi po kailangan ng Diyos ng pera. Ang tithing is a test of faith. Ang tithing po is a test of heart. Pag nagtatithe ka, Lord, kulang na pag nag-tithes ako eh. Pero nagtitiwala ako na bubuksan mo yung floodgates para sa akin. Number 4 po, God promises to bless my life if I help others in need. So as a Christian mga kapatid, gusto rin ng Panginoon, matulungin ka. Ayaw ng Diyos na nabubuhay ka para sa sarili mo. Gusto ng Diyos na matulong tayo sa iba. Tingnan niyo po yung verse. God blesses, nagpapala ng Diyos, those who are kind, mga mabubuti, to the poor. He helps them out of their troubles. He protects them and keeps them alive. He publicly honors them and destroys the power of their enemies. Nakita niyo, ang dami pong promises pag tumulong po tayo sa mga tao or sa mahirap. Number 1, mga kapatid, pagpapalay ka ng Diyos. Number 2, He helps them out of their trouble. See, kung may trouble kayo, naipit kayo sa isang sitwasyon, try niyo pong tumulong muna sa mahirap. Tumulong sa iba. Magpakain ka ng, may nakita ka sa Jollibee. Pakain bigyan mo ng burger steak. Kupkupin mo. Pero sa pamilya namin, mga kapatid, kung hindi nyo natatanong, ano kami, DSWD. Marami po kami kinukup dyan eh. Pag nangangailangan. Minsan kahit walang-wala kami, kukupin pa rin namin yun. Kasi yun, nilagay ng Diyos. Kasi, pag di mo kayo, parang pag di mo tinulungan, di ka makakatulog eh. Why? Hindi ka makakatulog. Ginawa yun ng Diyos, mga kapatid. Kasi gusto niya maging pagpapala rin tayo sa iba. See? Pag tumulong ka, pagpapalay ka ng Diyos, iiwas ka niya sa trouble, tutulungan ka niya sa trouble, poprotektahan ka niya. He protects them and keeps them alive. And He publicly honors them and destroys power of their enemies. So pag nakita ka niya, ay, yun yung tumulong nun eh. Pag nakita ka niya, ay, yan yung lagi tumutulong pag may nangangailangan. Diba? Pwede ka na magkagawad. Kita ka, lagi kang tumutulong. Lagi kang dumadamay. Lagi kang nakikita. Ay, kaya yan ganyan kasi anak ng Diyos yan. Si mga kapatid, napakadaming pangako pag tumulong po tayo sa iba. Proverbs 22:10. The generous will themselves be blessed, for they share their food with the poor. See, mga generous mga kapatid, pinagpapala ng Diyos. Diba, minsan yung bukas yung bahay mo, parang yung karinderya. Bukas yung bahay mo sa lahat ng nangangailangan. So, nag-start kami mga
mga kapatid, buksan yung karinderya namin nang wala pang laman yung karinderya. Pero wala kaming kahit na ano, pero nagpapadala ng Diyos ng mga taong dapat tulungan. Yung mga dapat tulungan, minsan hindi nila alam. Ang ating big idea po ay God has promised to bless my life. I will. So yun po, sana po ay pinagpala po tayo ng Diyos sa kanyang salita. So bago po tayo mag-altar call, tayo po tayong lahat. Hawakan mga wallet. Dala po ba kayong wallet? Walang wallet. Hawakan niyo po yung sisidlan na gagamitin ng Diyos para pagpalain ka. Eh di ba, mas madaming malalagay sa bag. Ano ka? Gcash ka lang ba? Sige, cellphone. Tatanggap na si Lord Digital Banking. So, pagdedeklara po tayo ng pagpapala ng Diyos. Sister Grace, wala kang bag, wala kang set. Sa mula wala. Sa kamay na. Palagay ko na lang kay Sam. Sawahan niyo po. Naniniwala ba kayong kayang punin ng Diyos yan? Ayan. Kayang punin ng Diyos. Ngayon, isipin niyo po kung gaano kadami. Ilan bundle ang kasya dyan? Okay. Isipin niyo kung gaano kadami. Ipapanalangin natin sa Panginoon. Isa pa mga kapatid, tandaan niyo pag pupunta kayo ng church, magdala kayo ng wallet, ng bag. Kasi, nagde-declare ng blessing palagi. Kailangan pa maglalagyan. So, wala akong wallet. Kunin ko nga yung ano ko dyan. Hindi ako nagwawalit mga kapatid. Nagbabag ako since madaming kasya dito. Okay, hawakan natin mga kapatid at ipanalangin natin sa Panginoon. Sige, hawakan niyo po. Sis, asang wallet mo? Sige, manalangin tayo mga kapatid. Hawakan niyo po. Hallelujah. Lord God, salamat po sa pangakong pagpapala mo sa aming lahat. Salamat Lord dahil ipinangako mong pagpalain ang aming buhay, ang aming kabuhayan, ang aming pamilya. Ang lahat ng aspeto ng aming buhay ay pinagpala mo na. Ngayon, Panginoon, ay nagdedeklara kami ng breakthrough, Lord God. So may mga kapatiran man ako dito, mga kapatid, na, Lord, na nagkaroon ng problema sa pera, problema sa negosyo, problema sa kalusugan. Right now, Lord God, ay sinasaway namin ito sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng curses, Lord God, lahat ng humahadlang para pagpalain kami, ay tinataboy ko at winawasa ko sa pangalan ni Jesus. Right now, I speak blessing, Lord God. Tulad ng sinabi mo, right now, Lord, inangin po namin na binuksan mo na ang durungan sa langit. Binuksan mo na, Panginoon, ng floodgates of heaven at ibinubuhos mo right now ang pagpapalang walang silid na ikalalagyan. Right now, we seek for our breakthrough, Lord God. Right now, we declare and we believe na kami pinagpala mo na. At ang lahat po ng hawak namin, Panginoon, na simbolo, Lord God, ng aming income, ng aming blessing, ay pupunin mo to in the name of Jesus. Na lahat ng aming sisidlan ay hindi mawawalan ng laman. Na lahat ng
aming sisidlan ay mananatiling puno. At sa sisidlang ito, Panginoon, ay makakatulong po para pagpala ng ibang tao. Ang sisidlang ito ay gagamitin mo, Panginoon, upang mapagpala namin ng iyong iglesia. Sa sidlang ito ay kukunin namin ng aming tithes at ibibigay to honor you. Sa sidlang ito, Panginoon, ang magiging witness kung gaano mo kayang pagpalain ng iyong mga anak. Salamat, Lord. Binawasak namin, tinataboy namin lahat ng financial problems. In the name of Jesus.